ang tanawin ng paglilibing sa ating Panginoong Hesus na matatagpuan sa pusod ng Jerusalem ay matagal nang naging isang lugar ng paglalakbay at pagsamba para sa mga Kristiyano sa buong mundo. Ito ay nagdudulot ng kakaibang pagtitiwala sa libu-libong mga mananampalataya na naghahanap ng koneksyon sa buhay at ng mga aral ng ating Panginoong Jesucristo. Subalit kamakailan lamang, isang kaganapang walang kapantay na kahalagahan ang naganap. Ang pagbubukas muli ng libingan ng ating Panginoong Hesus at ang mga nakalubog na kasamahan nito sa mga sagradong pader daw na ito na nag-iwan sa mundo ng lubos na pagkagulat. Pero ano nga ba ang maaaring matagpuan sa loob ng sinaunang pader na nagulat ang lahat nang makita nila ito? Ito ba ay sinaunang mga alingaw nang hindi maipahayag na kahalagahan, mga palatandaan ng sinaunang konspirasyon o marahil ay ebidensya ng himalang pangyayari na lumalampas sa lahat ng pang-unawa ng tao? Baka naman gusto mong manatili kaibigan hanggang sa dulo ng video na ito kung saan ating sasagutin ang mga katanungan na ito at aminin natin ang isang nakakatakot na bagay na kamakailan lamang ay natuklasan ng mga siyentipiko. Simulan na natin. Papasok tayo sa pusod ng isa daw sa pinakabanal na puok sa Kristyanismo, ang simbahan ng banal na libingan daw o Church of the Holy Sepulchre sa kasalukuyang bansang Israel. Isang lugar na puno ng kasaysayan, misteryo at kontrobersya. Ang simbahan ng banal na libingan na sinasabi nila ay isang sagradong engklabo. Bago natin ilantad ang mga natuklasan ng Islam, maghanda ka muna sa mga susunod na eksena. Ang Church of the Holy Sepulchre ay isang lugar ng malalim na kahalagahan para sa mga Kristiyano sa buong mundo na pinapaniwalaang naglalaman ng libingan ng ating Panginoong Jesucristo mismo. Matapos ang mga siglong pagtatapa at pagkalimot, isinailalim ang libingan sa isang kinakailangang pag-aayos noong October 2016. Ngunit maliit lang ang alam ng sinuman kung ano ang naghihintay sa kanila sa ilalim ng sinaunang plato na marmol. Isang paglalakbay sa mga panahon ang susundan natin. Ang bagong tipan ay nagbibigay ng ilang ideya sa lokasyon ng libingan ng ating Panginoong Hesus na matatagpuan malapit sa puok ng kanyang pagpapako sa krus. Layunin ng istruktura na tustusan ang kanyang katawan at ang krus na kanyang pinagsaligan. Bagamat hindi tiyak ang eksaktong sukat ng puok ng paglilibing, nakuha ng mga historiador ang mga pinagmulan ng simbahan sa panahon ni Roman Emperor Constantine the Great na nagtayo ng unang simbahan sa lugar noong 326 CE. Si Helena, ang ina ni Constantine, ang naging mahalagang bahagi ng kwento. Siya ay pinag-utos na hanapin ang bato ng ating Panginoong Hesus at kasama si Bishop Vesuvius. Sumabak sila sa isang misyon na magiging bahagi ng kasaysayan. Sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya, naniniwala sila na mahanap nila ang sagradong puok at sa gayon na itayo ang pundasyon ng Church of the Holy Sepulchre na sinasabi nila. Sa mga nagdaang panahon, naranasan ng Church of the Holy Sepulchre ang maraming mga pag-aayos na ginawang iba't ibang mga sektor ng Kristyanismo. Subalit sa gitna ng pagtatangkilik at paggalang sa simbahan, may mga pagtatalo rin na umusbong. Isa sa mga kagiliw-giliw na kontrobersyang ito ay isang hagdan na nakalagay sa taas ng pinto ng simbahan sa loob ng mahigit na 2 siglo. Dahil dito, ito ay tinawag na immovable ladder o ang hagdan na hindi magbabago. Mukhang may mga bagay na nakalaan para manatili sa dating kalagayan. Ngunit dito nagsisimula na maging totoong kapanapanabik ang mga bagay. Ang pagkumpuni ng Church of the Holy Sepulchre matapos ang mga siglong pag-aaksaya at pagkalimot ay isang malaking gawain. Hindi lamang dahil sa pisikal na pag-aaksaya, kundi pati na rin sa komplikadong pag-aari ng iba't ibang mga sektor ng Kristyanismo. Gayunpaman, ang pagtitiwala sa pagbabalik-aral ng kasaysayan ay nanaig at dumating ang oras na maayos ito. Ngunit kakaunti lang ang alam ng mga pari kung anong magiging epekto ng mga susunod na pangyayari. Totoo nga na ang pagsasaayos ng Church of the Holy Sepulchre ay naging napakalaking gawain. May budget na mahigit sa 4 na milyong dolyar ang proyektong naglalayong i-restore ang edikulo, isang sagradong istruktura sa loob ng Church of the Holy Sepulchre ayon sa kanila na naglalaman daw ng pinasasalamatan ng mga tao. Noong 1555,
nagdesisyon ang mga mongheng Franciscan na protektahan ang libingan ng ating Panginoong Hesus daw sa mga masyadong excited na mga maglalakbay sa pamagitan ng pagtakip nito ng bagong plato ng marmol. Naging ganap na nakasil ang sagradong paglibing na ito sa maraming henerasyon. Pero ano nga ba ang makikita sa ilalim ng takip na iyon at ang pagkakaroon ng interes ay lalong tumitindi. Noong 1947, sa panahon ng British colonial rule, maingat na inilagay ang bakal na patungan sa paligid ng Ottoman-style edikulo ng Church of the Holy Sepulchre. Ito ay para mapanatili itong hindi bumagsak sa lupa. Subalit hindi nila alam na mga dekadang makakaraan sa ganitong pook magaganap ang isang mas kakaibang pangyayari. Pero kaya ba ng agham na magpahayag ng mga kasaysayang na itago sa mga pangyayaring Biblia? Noong 2016, nagtungo ang isang matapang na kupunan ng mga siyentipiko mula sa Athens University sa isang ambisyosong proyekto ng pagbabalik-aral sa libingan ng ating Panginoong Hesus daw. Pero ano mga sikreto kaya ang kanilang madidiskubre sa ilalim ng mga layers ng panahon? Ang $1,000,000 na tanong ay ito, tunay bang ang kasalukuyan ng libingan sa Church of the Holy Sepulchre ay huling puok na kapahingahan ng ating Panginoong Hesus? Laban sa mga digmaan at mga kalamidad sa paglipas ng mga siglo, ang mga historiador ay naging mapanlambot na tungkol sa kapanipaniwalang katunayan ng puok na ito, kung saan tanging ang pisikal na ebidensya ng ilang Roman crucifixions mula sa panahon ng ating Panginoong Hesus ang naroroon. May mga pag-aalinlangan kung ito nga ba ang sagradong puok na itinuturing ng maraming tao. At dito nagsisimula ang mga bagay na totoong kamangha-mangha. Kaya dapat mo itong pakinggan na maingat, kaibigan. Sa pamagitan ng teknolohiya, nagsagawa ang kupunan noong 2016 ng isang misyon upang alamin kung ano ang nakatago sa ilalim ng sagradong lupain. Napakaraming mga komplikadong kasaysayan ang bumabalo sa puok na ito. May mga bahagi ng kasaysayan na naghihintay na maibalik. Magbibigay ba ng kasagutan ang kanilang modernong mga kagamitan? Ang lugar kung saan idineklara ni Helena at Vesuvius ang bato ng ating Panginoong Hesus ay may makulay na kasaysayan bago pa man dumating ang Kristyanismo. Ito'y naging isang templo para sa Roman gods na sina Jupiter at Venus na itinayo ni Emperor Hadrian. Ayon sa teorya ng archaeology, si Virgilio Cano Corbo, may kakaibang pagkakapareho ito na tumagal ng mga siglo. Ngunit sapat ba ito upang patunayan ang mga aligasyon? Sa mga pagkakalas noong dekada 1970, natuklasan ang mga libigang bato at mga labi ng orihinal na simbahan ni Constantine noong 326 CE. Gaya ng inilarawan sa Biblia, ang mga natuklasan na ito ay nagdagdag ng tiwala sa paniniwala na ito ang puok ng libingan ng ating Panginoong Hesus. Sa isang pambihilang pagtakbo sa panahon, ang kupunan mula sa Athens ay nagsagawa ng misyon upang ayusin ang labas ng edikulo. Maingat nilang tinanggal ang amag at pinsala dulot ng tubig gamit ang kanilang mga kamay at pinalakas ang istruktura gamit ang mga modernong screws. Inalagaan ang sagradong kasaysayan ng simbahan, ngunit ang pangunahing pagtatanghal ay sumusunod pa. Sa isang nakakamanghang maraton na nagtagal ng 60 hours, walang tigil ang kupunan sa pag-aalis ng sinaunang plato ng marmol. Nangyari ito noong October 25 at 26, 2016. Habang itinaas ang marmol, puno ng gulat ang paligid sa mga reaksyon ng mga siyentipiko. Dahil sa nakita nila sa ilalim, sobrang pagkamangha ang kanilang nadama. Ano nga ba ang kanilang natuklasan sa ilalim ng kasangkapang iyon? Habang lumalalim sila sa loob ng silungan ng paglilibing, sinalubong sila ng mga dumi at basura na nagtagal ng maraming taon. Ito ay mga bagay na hindi nakikita ng mga mata ng tao at maaring huli na itong makita. Ang oras ay nagmamadali para sa napakalupit na pagtuklas na ito. Sa ilalim ng puting marmol na plato na inilagay ng mga mongheng Franciscan noong 1555, natagpuan nila ang isa pang sinaunang sorpresa, isang pangalawang plato ng abong marmol. Pero ang mas kakaiba ay ang anumang nakita nila sa ibabaw. Mayroong mga palatandaan inukit sa marmol na maaring nagmula sa panahon ng mga Crusader. O baka naman ebidensya ito ng pagsalakay ng mga Arabong mananakop. Mga teorya ang pumukaw. Pero isang bagay lang ang malinaw.
ito ay hindi ordinaryong pagtutuklas. Pero paano nga ba nila malalaman ang eksaktong petsa ng misteryosong silungan? Ang paghahanap ng katotohanan sa pamamagitan ng siyensya ay ang kanilang layunin. Dala ng optical stimulated luminescence, naglunsad ang kuponan sa isang proyektong layunin madate ang misteryosong marmol. Ngunit ang pangalan ng laro ay pasensya. Tatagal ng halos 1 taon bago lumabas ang resulta. At nang maganap ito, nagdulot ito ng revolusyon sa komunidad ng archaeology. May ebidensyang scientifico na nagtuturo na ang kasangkapan ng libingan at ang natagong takip nito ay huling nabuksan noong ika-4 na siglo. Ito ay panahong kaakibat din ng unang simbahan ni Constantine noong 326 CE. Ayon ito sa pagsasalaysay sa banal na kasulatan, ang Biblia. Pero hindi rin dito natapos ang analysis. Ang mga sabog na bato mula sa southern wall ng libingan ay nagpatibay ng dating mga bato at marmol sa takip. Ang mga natuklasan ay nagtugma sa kwento ng simbahan. Nagbigay ito ng kasaysayan na sumusuporta sa paniniwala na ito raw ang puok ng libingan ng ating Panginoong Hesus. Ang mga natuklasan na ito ay naglungsad ng malalim na pagsilip sa mga pangyayari ng simbahan at itinampok ang kahalagahan ng mga ito. Naging masusi ang mga pangyayari sa buong mundo at umabot ito sa mga scientifico. Si Don Bahat, isang kilalang archaeologist sa Israel na dati nag-aalinlangan sa pagiging totoo ng puok, ay nagsalita na ngayon ay may sapat na ebidensya para hindi na ito pagdudahan. Ang mga natuklasan ay labis na kapanipaniwalang para ignorahin. Nilantad ng pagpaparestore ang mga bagong katotohanang nagpabago sa pag-unawa natin sa pinakabanal na puok na sinasabi na puok ng Kristyanismo daw. Bagamat may mga patuloy na pagtatalo ukol sa pagiging totoo ng puok na ito, may mga tao pa rin na malalim ang paniniwala rito. Ang kanilang pananampalataya ay hindi nakasalalay sa pagtuklas ng mga pag-aaral na ito, kundi sa sarili nilang pananampalataya. Habang nagtatapos tayo sa paglalakbay sa panahon at pananampalataya, napagtanto natin na sa bawat natuklasang kasaysayan, ang malalim na ugnayan ng siyensya at pananampalataya ay unti-unting nabubunyag. Ngunit higit sa lahat, mga kaibigan, ang pinakasusi ng ating pananampalataya ay hindi matatagpuan sa sinasabing banal na puok o Holy Sepulchre, sapagkat aanin pa natin ang libingan kung wala naman doon ang Diyos na nakalibing dito, dahil ang totoong Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, ay wala na sa libingan. Nagpapahiwatig na siya ay buhay at walang kwenta ang ating pananampalataya kung bibigyan natin ng pansin ang libingang ito, sapagkat ang totoong Diyos natin, ang ating Panginoong Jesucristo, ay wala na sa libingan at siya ay buhay na siyang nagbibigay ng pag-asa para sa atin na mamuhay ng sang-ayon sa kanyang kalooban at mamanahin natin ang langit na bayan, kapiling niya sa langit na bayan. John 11 verse 25-26. Ang sinumang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinasabi ko? Ito ang pahayag ng ating Panginoong Diyos sa atin, na kung sino man ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi na mararanasan ang kamatayan. At ang tanong, mga kaibigan, sumasampalataya ka ba sa sinasabi ng ating Panginoong Diyos? Tayo'y manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, tunay nga po, Panginoon, na kami po ay sumasampalataya sa inyo, na kayo po'y buhay at hindi na natili sa libingan na nagpapahiwatig, Panginoon. May pag-asa ng buhay na walang hanggan sa mga taong sumasampalataya sa inyo. At narito kami, Panginoon, sumasampalataya kami na kayo po ang buhay na walang hanggan. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at tulungan kami maging karapat-dapat sa inyong paanan. Patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito'y aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.